Lord's Day po sa bawat isa. So magpapatuloy tayo sa salita ng Panginoon. Buksan po natin ang ating mga Biblia in the book of Genesis, chapter 17. We will continue with verse 15 hanggang 27. So Genesis chapter 17, verse 15 to 27. 17 verse 15 to 27. So, bilang review po muli, nakaraang linggo, nakita natin yung pagtatatag ng tipan ng pagtutuli. No? So, the covenant of circumcision. At yung tipan ng pagtutuli ay tipan, tanda. So, sign siya ng tipan ng Diyos. So, binigyang linaw ko po na dalawang magkaibang tipan po yung binanggit sa nakaraang verses. So, last Sunday, mas naunawaan natin na iyon po yung panlabas din na tanda ng panloob na katuwiran ng isang tao sa pamagitan ng pananampalataya. So natutunan din po natin last Sunday na yung panlabas na tanda na iyon ay kailanman hindi makapagbibigay ng katuwiran sa isang tao. Hindi iyon ang nagbibigay ng salvation. At hindi rin iyon yung hindi rin yun yung magiging daan parang isang tao ay mailagay sa covenant community o yung bayang pinili ng Diyos. So never iyon magiging daan. So, ang kailangan po ng isang tao ay pagtutuli. Pero hindi siya pagtutuli sa balat ng maselang bahagi ng tao, but ang kailangan natin yung pagtutuli sa puso. Na siyang, pagtutuli ni Kristo. So, paano nangyari yon? So, nangyari yon nang si Jesus ay namatay, at yung namatay siya, natanggal din yung makasalanang laman. Yung pagiging makasalanan ng isang tao. No? At nung si Jesus naman ay nabuhay, so doon naman naibigay yung bagong pagkatao, yung tinatawag natin na new creation, no? Or pagkabagong nilalang ng isang tao. Pero hindi yun automatically naibigay sa lahat ng tao. But ito ay matatanggap ng isang tao na katulad mo, kung tao ka, na katulad mo, matatanggap mo yon sa pamagitan lang ng pananampalataya sa Panginoong Hesukristo. At dahil nangyari na po ang tunay na pagtutuli, tapos na kasi namatay na at nabuhay na ang Panginoong Hesus, hindi na kailangan tuliin ang isang tao, no? Kapag siya ay nanampalataya sa Panginoong Hesukristo. Sa halip, ang taong iyon ay binabautismuhan. 'Di ba? Sabi ko nga po, iyon ay tanda ng pagiging matuwid ng isang tao. So ngayon, kung ikaw ay nanampalataya sa Panginoong Hesus, matuwid ka na na tao. So paano na ngayon yung tanda? Hindi na tinutuli. Ginagawa na yon sa pamagitan ng baptism. Okay? Dahil po ang bautismo ay nagpapakita ng pagkamatay ni Jesus at pagkabuhay ng Panginoong Hesus na siyang tunay na pagtutuli. So we learned the connection sa lahat ng iyon. So ngayon namang umagang ito, magpapatuloy po tayo sa salaysay sa chapter 17 and this will be the last leg or the last part ng chapter 17. And next Sunday, we will be continuing in chapter 18. So dito, makikita natin ng mas malinaw ang tipan. Mas malinaw pa, mas magiging malinaw pa ang tipan na ito na ibinigay ng Diyos kay Abraham. So tayo po'y magsitayo muli bilang pagbibigay pugay sa salitang ipapangaral sa umagang ito. Chapter 17 from verse 15 to 27. Pakinggan niyo po ang salita ng Panginoon. At sinabi ng Diyos kay Abraham, tungkol kay Sarai na iyong asawa, huwag siyang tatawaging Sarai, kundi Sara ang magiging pangalan niya. Siya'y aking pagpapalain at bibigyan kita ng anak sa pamagitan niya. Siya'y aking pagpapalain at siya'y magiging ina ng mga bansa. Ang mga hari ng mga bayan ay magmumula sa kanya. Na magkagayoy, nagpatira pa at tumawa si Abraham
at sinabi sa kanyang sarili, magkakaanak pa kaya ang isang tao na 100 taong gulang na? Manganak pa kaya si Sarah na 90 taong gulang na? At sinabi ni Abraham sa Diyos, bakit hindi na lang si Ishmael ang magmana ng mga ipinangako ninyo sa akin? Sinabi ng Diyos, hindi. Ang iyong asawang si Sarah ay tiyak na magkakaanak sa iyo at tatawagin mo siya sa pangalang Isaac. Itatatag ko ang aking tipan sa kanya bilang isang walang hanggang tipan at sa kanyang lahi pagkamatay niya. Tungkol kay Ishmael ay narinig kita. Pinagpala ko siya at siya'y gagawin kong mabunga at lubos kong pararamihin. 12 prinsipe ang kanyang magiging anak at siya'y gagawin kong malaking bansa. Aking itatatag ang aking tipan kay Isaac na ipinangako sa iyo. Na ipapanganak sa iyo ni Sarah sa panahong ito sa taong darating. Pagkatapos makipag-usap sa kanya, ang Diyos ay pumaitaas na mula kay Abraham. Ipinagsama ni Abraham si Ishmael na kanyang anak at ang lahat ng ipinanganak sa kanyang bahay at ang lahat ng binili niya ng kanyang salapi, ang lahat ng lalaki sa mga kasambahay ni Abraham at kanyang tinuli ang balat ng maselang bahagi ng kanilang katawan ng araw ding iyon, ayon sa sinabi ng Diyos sa kanya. Si Abraham ay 99 na taong gulang nang tuliin ang balat ng kanyang maselang bahagi. At si Ishmael ay 13 taon nang tuliin ang balat ng kanyang maselang bahagi. Nang araw ding iyon ay tinuli si Abraham at si Ishmael na kanyang anak. At lahat ng lalaking kasambahay niya, maging ang mga aliping ipinanganak sa bahay niya at ang mga binili ng salapi sa taga-ibang lupain ay tinuling kasama niya. Tayo po'y manalangin. Patuloy naming hinihingi, Panginoon, ang iyong biyaya. Nawa ang banal na Espiritu ay magbigay linaw ng iyong salita na mas makita namin ang iyong katapatan, ang iyong kaluwalhatian, lalong-lalo na ang iyong pagliligtas. At nawa, bawat isa sa amin ay tunay na maligtas at manampalataya sa iyong ipinangakong binhi, ang Panginoong Hesukristo. Ito aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Tayo po'y magsiupo. So, sa atin pong pagpapatuloy, makikita niyo po dito na pagkatapos ibigay yung tipan ng pagtutuli, nagpatuloy na magpahayag ang Diyos patungkol sa tipan ng pagliligtas. So, ito, binigyan ko na siya ng mas malinaw. Pagkatapos ibigay yung tipan ng pagtutuli, mas binigyan pa ng linaw ng Diyos ang patungkol sa tipan ng pagliligtas. Now, tingnan natin muli po yung verse 15. Sinabi dito ng Diyos kay Abraham, no? Tungkol kay Sarai na yung asawa, huwag siyang tawaging Sarai, kundi Sarah ang magiging pangalan niya. So, dito po ay pinalitan ang pangalan ni Sarai bilang Sarah. Now, bagaman po may pareho silang kahulugan bilang princess, no? Pero ang Sarah po ay pangkalahatan kasi yung Sarai may princess yon. Ang Sarah is princess. So ito ay nagpapahiwatig ng pangkalahatan, hindi yung akin lang, no? Hindi my princess. But ito ay nagpapahiwatig ng pangkalahatan, kaya ito yung sumasalamin, yung pangalan po ni Sarah ang sumasalamin sa kung ano ang pagpapalang gagawin sa kanya ng Diyos. At ano yung pagpapalang iyon? Verse 16. Anong sabi ng Diyos dyan? Aking siyang pagpapalain. At bibigyan kita ng anak sa pamagitan niya. At siya'y aking pagpapalain. Muli, 2 beses na sinabi dito ng Diyos. No? At siya'y magiging ina ng mga bansa, ang mga hari ng mga bayan ay magmumula sa kanya. So sinabi po dito sa verse 16, siya po ay magiging ina ng mga bansa. Take note of that, ng mga bansa. At mga hari ng mga bayan ay magmumula sa kanya. At hindi lang ito isang bansa. Take note, no? Di gaya ng kay Ishmael. Anong binigay ng Diyos kay Ishmael? Verse 20. Sinabi dyan sa verse 20 na siya ay gagawin ng Diyos bilang malaking bansa. So, Ishmael is only malaking bansa. But, Sarah ay gagawin ina ng mga bansa. At magmumula iyon sa magiging anak ni
Sarah. At sino yung magiging anak niya? Later on, sinabi doon, yun si Isaac. Pero, again, ang bibigyan natin ng pansin dito ay yung sinabi ng Diyos na bibigyan ng Diyos si Abraham ng anak sa pamagitan ni Sarah. And this is very clear. Ito po yung kauna-unahang pagkakataon. This is the very first time na malinaw ng sinabi ng Diyos kung kanino manggagaling ang anak na ipinangako niya. Kasi from chapter 12, hindi pa malinaw. Saan ba magmumula yung anak na ipinangako ng Diyos kay Abraham? Abraham doesn't know. But dito, this is the very first time na binigyang linaw na. No? At iyon ay magmumula kay Sarah. At ito po ang naging reaction ni Abraham. Verse 17. Nang magkakay, nagpatira pa at tumawa si Abraham. Now, kung babasahin natin, and I would like to ask you, and you can answer it in your mind lang, sa tingin nyo ba nag-doubt po dito si Abraham? Okay, most of you will say yes. Pero ito po ay hindi pagpapakita na si Abraham ay nagduda sa Diyos. Hindi yun pagpapakita ng pagdududa. Okay? Pansinin nyo po, siya ay, anong unang ginawa niya? Nagpatira pa. What is nagpatira pa? Bow down. Diba? At yung kanyang tama ba yung pronunciation ko? Pagtira pa. Tama ba? But anyway, bow down po yun. No? Yung kanya pong pagpapatira pa ay nagpakita na siya ay nagbigay ng paggalang sa Diyos. At sa makatuwid ay pagtanggap ng sinabi ng Diyos. Kaya lang, ang maaring nakakapagbigay sa inyo or sa atin, ako din, sa una, yun ang pagkakaano ko. Maybe ang nagbigay ng dahilan para sabihin natin na nagduda si Abraham, may dahil siya ay tumawa. Tama? Yun yung dahilan. Bakit nyo sinabi na, oo, nagdududa si Abraham. Pero po, ang kanya pong pagtawa at dagdag pa doon ay sinabi niya na magkakaanak pa kaya ang isang taong 100 taong gulang na at si Sarah na 90 taong gulang na. So, sinabi yun ni Abraham. Now, kailangan natin maintindihan na ito po ay hindi pagpapakita ng pagdududa. Again, kundi ito po ay reaksyon ng pagkamangha. Pagkamangha. At hindi ko alam yung Tagalog, basta hindi siya makapaniwala. In a sense na hindi siya nagdududa. Pero tanggap niya ito. Kaya lang dito, nabigyan ng diin na ang bagay na ipinangako na gagawin ng Diyos ay tunay na imposibleng mangyayari kung sa pamagitan lang ng tao. No? Kaya hindi makapaniwala si Abraham. Because it is something that is impossible to happen. Kaya nga sabi niya, makakapanganak pa kaya ako na 100 taong gulang na ako at si Sarah na 90 years old na? Hindi na mangyayari yon. Yun yung parang nasa isip ni Abraham. Again, dito hina-highlight na ang mangyayari na gagawin ng Diyos ay something that is impossible in the eyes of men. Something na imposible. No? At mahalagang makita natin ito kasi may malaking pahiwatig ito para sa bawat isa sa atin in terms of our salvation. Okay? At mamaya, mas bibigyang diin natin yon. Pero, sa pagpapatuloy, siguro masasabi nyo na, tingnan mo anong sinabi ni Abraham pagkatapos. Ano ba sinabi ni Abraham pagkatapos? Verse 18. At sinabi ni Abraham sa Diyos, bakit hindi na lang si Ishmael ang magmana ng ipinangako ninyo sa akin? Oh, nagda-doubt talaga si Abraham. Ayaw niyang tanggapin. Gusto niya si Ishmael. So maybe yun ang sasabihin natin. Pero, ito po ay hindi rin pagpapakita ng pagdududa. Again, sa halip, ito ay pagpapakita ng pagmamahal ni Abraham kay Ishmael. Pinapakita niya yung pagmamahal niya kay Ishmael. 'Di ba? Kung minsan may mga bagay tayo na natatanggap, which is the best, pero hindi natin tinatanggihan, pero nasasabi pa rin natin, pwedeng itong isa na lang. May experience po ba kayo noon? Because of your love
to that something or someone. Ganon din po ang nangyayari dito kay Abraham. Hindi niya tinatanggap, pero alam mo yun, parang may anak na po ako, pwede bang siya na lang? Parang ganon. Okay? Pero, verse 19, binigyang diin ng Diyos na magkakaanak talaga si Sarah. No? In verse 19, may kita nyo dyan, sinabi ng Diyos, hindi. It's a very big no. No? Hindi. Ang iyong asawang si Sarah ay tiyak na magkakaanak sa'yo. At pagkatapos niyan, ibinigay din niya ang pangalan. At anong magiging pangalan ng anak nila? That is Isaac. At alam niyo po ba anong kahalagahan ng pangalang Isaac? Sinong nagbasa at nag-aral dito? Okay, laughter. Pagtawa. Okay? Ang ibig sabihin ng pangalang Isaac is pagtawa. Ito ay nagbibigay paalala sa pangako at kaligayahan na nagmumula sa katapatan ng Panginoon. At tunay nga, dahil sinabi din ng Diyos dito na kay Isaac niya itatatag ang kanyang tipan. So sa makatuwid po, ngayon, sa tagpong ito, malinaw na kung saan magpapatuloy ang ipinangakong binhi na magliligtas sa mga makasalanan. So in a bigger picture, dapat nating makita na ito ay hindi lamang pagtupad ng Diyos sa pangako niya kay Abraham. But ang nangyayari dito ngayon ay patuloy na pagtupad niya sa ipinangako niya mula pa man sa simula, pagkatapos magkasala ng tao. That is in Genesis 3:15. In Genesis 3:15, ipinangako niya ang tagapagligtas pagkatapos na magkasala ng tao. At ang tagpong ito ang magbibigay linaw na sa atin kung saang linya magpapatuloy ang ipinangakong binhi ng Diyos. At sa verse 21, kung magja-jump tayo sa verse 21, inulit dito ng Diyos na kay Isaac itatatag niya ang tipan na ito. Yung tipan, yung pangako niya ng pagliligtas. So, ibig sabihin, doon magpapatuloy yung ipinangako niyang pagliligtas sa Genesis 3:15. So, sabi dito sa at dito ay binigyan na ng timeline kung kailan ipapanganak si Isaac. At sabi dito sa verse 21, sa taong darating. 1 year later. So, meron ng specific na time. Now, what about Ishmael? Para naman kay Ishmael, balik tayo sa verse 20. So, kung babasahin natin sa verse 20, sabi ng Diyos tungkol kay Ishmael, ay narinig kita. No? At pinagpala ko siya at siya'y gagawin kong mabungat, lubos kong pararamihin, 12 prinsipe din ang kanyang magiging anak at siya'y gagawin kong malaking bansa. Now, inulit dito ng Diyos ang sinabi na ng Diyos kay Hagar sa chapter 16. If you remember chapter 16, di ba? Kinomfort ng Diyos si Hagar, yung nanay ni Ishmael. At ito rin yung sinabi ng Diyos kay Hagar. At dito, pinapakita na bagaman anak siya ni Abraham, yes, si Ishmael ay anak ni Abraham, ang pangako ay magpapatuloy kay Isaac, hindi sa kanya. Pero mapapansin niyo po dito na sinabi ng Diyos na narinig niya si Abraham, di ba? Verse 20, sabi ng Diyos kay Abraham, narinig kita. I heard you. Loud and clear. No? So, ito po ang patunay, this is the proof para sa inyo, na yung reaction ni Abraham sa verse 18. Anong reaction ni Abraham sa verse 18? Pwedeng siya na lang. Di ba? Ito ang patunay, itong sinabi ng Diyos na narinig kita, Abraham, ay patunay na yung reaction ni Abraham ay dahil lang talaga sa pagmamahal niya kay Ishmael. Kaya sabi ng Diyos, I heard you, Abraham. Alam ko, you care about your son, Ishmael. Huwag kang mag-alala, hindi ko siya papabayaan. So, parang ganun ang sinasabi ng Diyos dito. Pagpapalain ko din siya, gagawin ko siyang malaking bansa, don't you worry. Parang ganun po yun. No? Pero makikita natin na, yun nga, dito, hindi isinawalang bahala ng Diyos yung pakiramdam ni Abraham. And sa verse 22 to 27, hindi ko na po babasahin yan, pero makikita natin dito ang pagtupad ni Abraham sa tipan ng pagtutuli. Di ba? Tinuli niya
Ang kanyang sarili, ang kanyang anak na si Ishmael, yung mga alipin, mga ipinanganak sa kanyang bahay, at mga binili sa salapi. So, sinunod niya po ang Diyos. So, tapos na tayo sa exposition. Sa kabuuan, sa tagpong ito, mas naging malinaw na sa atin ang tipan ng Diyos kay Abraham. So, the promise is made clearer na dito sa tagpong ito. At nagkaroon na ng progress. Nagkaroon na po ng progress ang ipinangako ng Diyos. At iyon ay ang pagiging malinaw na magkakaroon ng anak si Abraham. At iyon ay magmumula kay Sarah na ang pangalan ay Isaac. At kay Isaac, itatatag ng Diyos ang kanyang tipan. Ibig sabihin, dun magpapatuloy yung tipan ng pagliligtas ng Diyos. And again, tunay na ito ay parte ng pagsasakatuparan ng ipinangakong pagliligtas ng Diyos. Kaya po, ang dapat po nating makita dito ay yung faithfulness or yung katapatan ng Diyos sa pagkilos, sa paggawa, at patuloy na pagsasakatuparan niya sa pangako ng pagliligtas. And this is very important for you. Kasi kung hindi ito ginawa ng Diyos, wala pong kaligtasan ang bawat isa sa atin. And so we have to understand kung gaano kahalaga itong tagpong ito. Dahil ito ang pagpapakita na tunay nga ang pagliligtas ng Diyos. Dapat natin makita na ang kaligtasan ay kailanman hindi nagmula sa kung ano pa mang ibang paraan ng tao. But ang kaligtasan ay nagmula lamang sa pangako at sa pagtupad ng pangakong iyon ng Diyos. Kaya kung matatandaan nyo po sa tagpong ito, 2 beses binanggit. Di ba? Na kay Isaac itatatag ng Diyos ang tipan. Bagaman nagkaroon ng konting paghahayag ng suggestion si Abraham, pwede po bang si Ishmael na lang? Bagaman merong ganong tagpo, pero madiin na sinagot ng Diyos, hindi. Kay Isaac ko itatatag yung aking pagliligtas. Yung pangako ng aking pagliligtas. So, malinaw po na pinapakita nito na ang Diyos ang nagtatag ng paraan ng kaligtasan. And you have to understand that. It is very clear, ang Diyos ang nagtatag ng kaparaanan ng kaligtasan. Siya ang nagbigay ng kaligtasan. At iyon po ang gusto kong makita ng bawat isa na nandito ngayon. Sa simula pa lang po, in Genesis 3:15, again, sinabi ko na to sa kanina, nangako ang Diyos na magpapadala siya ng tagapagligtas. And let me read to you Genesis 3:15. Maglalagay ako sa iyo. God is talking to the serpent, no? Yung ahas. At sabi ng Diyos sa ahas, maglalagay ako sa iyo at sa babae ng pagkapuot sa isa't isa. At sa iyong binhi at sa kanyang binhi, ito ang dudurog ng iyong ulo. That's the promise. Yung binhi ng babae, yun yung dudurog ng ulo mo. At ikaw ang dudurog ng kanyang sakong. So marami ngayon ang pilit na gumagawa ng paraan nila, no? Para makapunta sa langit. Ang dahilan nito ay ang kawalan ng pagkaalam sa katotohanan na sa simula pa lang pala, sa tagpo na kung saan unang nagkasala ang tao, dun pa lang pala ay nagkaroon na ng pangako. Doon pala nagbigay na ng lunas ang Diyos. Remember that. By the time na unang nagkasala ang tao, dun din binigay yung lunas. Dun din binigay yung pangako ng kaligtasan. Sa makatuwid, ang dapat nilang hintayin or ang dapat hintayin ng mga tao ay ang pagsasakatuparan nung pangakong yun. Naintindihan nyo? Yun ang dapat hintayin ng tao. Yun ang dapat gawin ng tao. To wait upon the fulfillment of that promise. At ang dapat na lang gawin ay tingnan ang pagdating ng ipinangakong binhi. Yun ang dapat gawin ng tao. That's why you will ask, paano naligtas yung mga tao sa Old Testament? Naghihintay sila sa pagsasakatuparan ng pangako. Naghihintay sila doon sa darating na binhi na dudurog sa ulo ng ahas. And you know what? That statement is very important.
Alam niyo yung ibig sabihin nun? Dudurugin ang lahat ng naging epekto ng kasalanan. Dudurugin ang lahat ng gawa ng kalaban. Yun ang ipinangako ng Diyos. Kaya po, lahat ng mababasa natin, listen to this, lahat, kung kayo ay magbabasa ng Biblia, lahat ng babasahin nyo mula sa Genesis chapter 3 hanggang sa Revelations, lahat po ng iyon, lahat ng mga nangyari na, lahat po ng mangyayari pa lang, ay may kinalaman sa pagdating ng ipinangakong binhi ng Diyos. At ganun nyo dapat basahin ang Biblia. Na ang tagpong ito has relation sa sa katuparan ng pangako ng pagliligtas ng Diyos. Ganun natin dapat basahin ang lahat ng pahina ng nasa lumang tipan. At pagdating nyo naman sa bagong tipan, lahat ng iyon ay patungkol naman sa dumating na binhi. Sa makatuwid ay ang Panginoong Hesukristo. At doon din natin mababasa ang muli niyang pagbabalik. So you see, from beginning to last, it's about Christ. It's about Jesus Christ. Kaya sa mas malaking pagtingin niyo po ng Biblia, lahat ay nakasentro at nakatutok doon sa binhi na ipinangako sa Genesis 3:15. At iyon ay ang Panginoong Hesukristo. Ibig sabihin, lahat po ay patungkol sa pagliligtas ng Diyos sa pamagitan ng Panginoong Jesus na siyang kapahayagan ng kaluwalhatian ng Diyos. So whenever you read the Bible, do not use the Word of God, all things, ano yan? For He knows the plans He has for me, plans to prosper me and not to harm me. So magpupus-pus pa tayo ng verse na gano'n kapag na-promote, kapag nagkaroon ng trabaho, kapag naging cum laude. It's not about you. It's about Christ. So wag na, yun yung isa sa mga maling nakikita nyo po sa social media ninyo. Di ba? Makikita kayo niyan. Tapos kapag naghihintay kung, for example lang, kung makakapag-abroad, ano yun? Ayun nga, for He knows, His plans for me. In His time, He will do it. Hindi yan about sa atin. Yung sinabi nun na, in His time, He will do it, in Isaiah 60:22, it means the salvation. Kaligtasan. Sa pamagitan ni Jesus. So whenever you read the Bible, read it as you are looking for Christ. Read it for your salvation. Hindi para sa ikabubuti ng iyong pakiramdam. Hindi para makatulog ka. It is more than that. It is for your salvation. Kaya dito pa lang, nawa nakikita nyo na po. At nawa nagiging malinaw na sa inyo na ang kaligtasan ay sa pamagitan lamang ng Panginoong Hesukristo. Wala kang dapat gawin. Ulitin ko, wala kang dapat gawin. At walang hinihingi ang Diyos mula sa atin na gawin. Dahil wala talaga tayong kayang gawin. Kaya kanina, di ba, in our reading sa ating confession in 1689 London Baptist Confession of Faith, anong sabi doon? Lahat ng gawa natin, bagaman maganda, pero hindi yan sapat para maligtas ka. And one thing na sinabi doon, na kung ikaw man ay nakakagawa ng mabuti, nagagawa mo yun because of the Holy Spirit. Pero even yung gawa mong mabuti ay mahina pa rin. Why? Kasi nababahiran pa ito ng kasalanan at pagkahina. So how can you pay God sa pamagitan ng mga gawa natin? No. It can never be. Kaya kung matatandaan nyo kanina, ang naging reaction Abraham, di ba sabi ko sa inyo kanina, na mahalaga iyon sa pagkaunawa natin ng kaligtasan. Dahil yung reaction ni Abraham, mangyayari ba yun? Na imposible ay sumasalamin na ang kaligtasan ay kailanman imposibleng magawa ng tao.
So, napakatama ng reaksyon ni Abraham. Nangyari ba yun? Magkakanak pa kaya ako? Pinapakita nun na kasi nga again, yung anak na darating na si Isaac is hindi lang para magkaanak si Abraham. Again, it is for the salvation. So nung sinabi ni Abraham, imposible yun mangyari. Pinapakita doon na again, ang kaligtasan ay imposibleng magawa ng tao. Kaya sasabihan kita, you can never save yourself. At tanging ang Diyos lang ang may kayang makagawa nun. Ibig sabihin, tanging Diyos lang ang may kayang magligtas sa'yo. Dapat nating maunawaan na ang kaligtasan ay hindi ano ang magagawa ko para sa Kanya. Hinding-hindi yun ganun. Sa halip, ang kaligtasan ay kung ano ang ginawa niya para sa makasalanang gaya natin. Yun ang kaligtasan. Pero kung gusto mo talaga, gusto mo ba? Kung gusto mo talaga na ikaw ang magligtas sa sarili mo, sige. May chance ka. May paraan para mapagbayaran mo yung lahat ng iyong kasalanan. Gusto niyo marinig kung paano? Well, sinabi ni Dr. R.C. Sproul, may dalawa daw paraan. Ito po ang sabi niya. Dalawa lamang ang paraan upang matugunan ang katarungan, yung justice, no, ng Diyos tungkol sa iyong kasalanan. Maaaring ikaw mismo magbayad nito. O si Kristo ang magbabayad para rito. And ito na, mababayaran mo ito sa pamagitan ng walang hanggang pagkahiwalay mo sa presensya ng Diyos. Ibig sabihin, mababayaran mo yon if you go to hell. So gusto mo? Gawin mo. Gusto mo bayaran mo yung kasalanan mo sa sarili mong gawa? Then go to hell. Pero another way para mabayaran ang kasalanan ay tanggapin mo ang kabayarang ginawa na ni Kristo. Choose for yourself. Do you want to save yourself by yourself or you want to be saved through Christ? So, may chance ka na. May chance ka na upang bayaran ang iyong kasalanan, pero hindi iyon magdadala sa iyo sa kaligtasan. Sa katunayan, magdadala iyon sa iyo sa walang hanggang kaparusahan. Lahat ng mga kaparaanan natin ay magdadala sa atin sa kapahamakan. Tandaan niyo yan. Once you depend on yourself, it will bring you to destruction. Kahit ang ating relihiyon, even ang inyong pagsisimba dito. Natutuwa ako na nandito kayo. But I want to tell each one of you, kahit ang inyong pagsisimba dito ay hindi makakapagligtas sa inyo. Kahit yung mabubuting gawa nyo, yung pagiging mabuting tao kung ano paman, lahat ng iyon ay walang halaga para sa ating kaligtasan. Maganda man pakinggan, pero hindi iyon ang paraan. Remember, ang paraan ay binigay na Genesis 3:15 pa lang. Iyon po ang pangako ng pagliligtas at iyon lang po ang daan para maligtas. Ang ipinangako na ang Diyos mismo ang gumawa. Grabe yung grace. Grabe yung grace, kapatid. Kaya mga kapatid, pakinggan nyo po, ginawa na po at natapos na po ang pagbabayad ng kasalanan. At natapos na din ang pagtupad ng lahat ng katuwiran. Bakit? Ipinamuhay na po iyon ng Panginoong Hesus. At namatay na po ang Panginoong Hesus. At nabuhay na po ang Panginoong Hesus. At nakaupo na po siya sa kanang kamay ng Diyos na naghahari. Ang tanging gagawin na lang ng mga taong makasalanan katulad mo ay ito ay tanggapin sa pamagitan ng pananampalataya. Pero tandaan, ang pananampalataya ay hindi daan upang maligtas. Tanging si Jesus lang po ang daan para tayo ay maligtas. Pero ang pananampalataya ay ang kaparaanan upang matanggap natin
ang daan sa kaligtasan. At yun ay ang Panginoong Hesukristo. Kaya even your faith doesn't save you. Natanggap mo lang yung kaligtasan through faith. Kung kayo naman, and now I'm going to talk to those who are professing na sila ay nananampalataya, na mag-ingat din kayo sa mga actions natin, ninyo, na salungat sa pagpapakita ninyo ng pagtitiwala sa natapos ng ginawa ng Panginoong Yesus. Halimbawa, I will give you example. Pag nagkasala, iisipin mo, hindi ka karapat dapat pumunta sa church. Have you felt that? Ay, may kasalanan pa rin ako, hindi ako karapat dapat dyan. Isipin yung para lang iyon sa mga sumusunod. Isipin ninyong hindi mangungusap ang Diyos sa inyo kasi may kasalanan kang nagawa o ginagawa. Isipin natin hindi maunawa ng salita ng Diyos dahil nagkasala. Or minsan pa sa ating paglilingkod, isipin natin, hindi magkakaroon ng bunga yung paglilingkod ko. For example, you are sharing the gospel. Ay, hindi mananampalataya yung lalapitan ko kasi nagkasala ako. Hindi magiging effective yung aking pag-share ng gospel. Isipin natin hindi nalulugod ang Diyos sa ating paglakad dahil sa mga pagkatapa natin sa kasalanan. Alam niyo po, lahat ng sinabi ko kanina or lahat ng ganong pag-iisip or related to that ay maganda. Pogi yon. Ay maganda. Mabuti yon. In a sense, na naunawaan natin na kailanman ay hindi magiging kalugod-lugod sa Diyos ang kasalanan. Then that is good. Mabuti yon. Pero huwag po tayong hihinto doon. Huwag kayong magfa-fall short doon. Bakit? Kasi kapag gano'n ang ating iniisip, hindi natin namamalayan, sa sarili pa rin tayo tumitingin. Sa sariling gawa pa rin tayo tumitingin at hindi sa biyaya ng Diyos. Akala natin natutuwa ang Diyos sa atin kapag gano'n ang ating nagiging reaksyon. But you know what? Sa katunayan, iyon po ay nagpapasawalang bahala sa natapos ng ginawa ng Panginoong Yesus. It's like you are trampling down what Jesus Christ did. Sorry po pala, naka-tsinelas ako. May sugat po kasi ako sa paa. Okay? Again, iyon po, ang ganong pag-iisip ay nagpapababa sa halaga ng biyaya. Remember that. Nagpapababa iyon sa halaga ng biyaya ng Diyos. Bakit? Dahil hindi natin namamalayan, ang ganong pag-iisip ay pag-iisip ng mga nagbabayad ng utang. Kapag ganon ka mag-isip, you are like paying debt. Utang. Nagbabayad, utang ka. Kaya maganda pakinggan, may utang ka na loob. Pero when it comes to salvation, that is a very bad thing. Utang pa rin, binabayaran mo pa rin yun. No? Hindi natin namamalayan na tinatrato natin ang biyaya ng kaloob ng Diyos na parang utang na dapat nating bayaran. Na kesyo may ginawa ang Diyos para sa atin, ay kailangan may gawin ka rin para sa Kanya. And I am guilty of this. Kasi sinasabi ko sa inyo, di ba? Di ba kapag may ginawa sa iyo isang tao, lubos kang magpapasalamat at gagawin mo ang lahat para sa kanya. But, unknowingly, you are paying a debt. Nagbabayad ka ng utang na loob. Hindi man kapareha or hindi man katumbas ng ibinigay sa iyo. But at least you feel good kasi why? May naibibigay ka pabalik sa kanya. Ulitin ko po, maganda yun pakinggan. Pero kailangan natin mag-ingat sa ganong kaisipan. Kaya ang gusto ko pong makita ninyo, huwag kayong hihinto sa ganong pag-iisip. Bagkus, sa tuwing nakikita ninyo ang inyong mga sarili na nagkakasala, bagaman, nananampalataya ka na at ligtas ka na. No? Huwag kang hihinto doon. Sa halip, magpatuloy kayo na umaasa sa ginawa na ng Panginoong Jesus. Keep on trusting Him. Na oo, nananampalataya ka, pero nagkakasala ka pa rin, kaya patuloy at paulit-ulit kang bumalik sa katotohanang binayaran na iyon ng Panginoong Hesukristo.
Hindi yung you will feel like, hindi ako karapat-dapat niyan. Alam nyo kung sa totoo lang, hindi ka talaga karapat-dapat. At ang biyaya ay hindi magiging biyaya kung ito'y ibinigay sa mga taong karapat-dapat. Kaya nga biyaya ang natanggap mo kasi ikaw ay hindi karapat-dapat. That's why you need grace. And God is so gracious na ibinigay nga iyon kahit hindi ka karapat-dapat. Kaya sa halip, naisipin mong, nagkasala ako, hindi ako karapat-dapat magsimba ngayon o gawin yung mga paglilingkod sa Kanya kasi wala namang epekto yun kasi nagkakasala pa rin ako. Sa halip na isipin mo yun, isipin mo na bagaman nagkakasala ka, salamat sa biyaya ng Diyos. Dahil kay Kristo, lahat ng nagawa mo at nagagawa mo pa ring mga kasalanan ay napatawad na at may lakas na loob kang lumapit sa trono ng Diyos. Dahil kay Kristo Jesus. At dagdag pa doon, alam mong sa biyaya niya, patuloy kanyang babaguhin at papabanalin. At sa tuwing gumagawa ka ng paglilingkod mo sa Diyos, halimbawa, again, yung sinabi ko kanina, yung pag-ebanghelyo, yung pag-share ng gospel, huwag mong tingnan na magkakaroon ng resulta iyon kapag ikaw ay hindi nagkakasala. Sometimes, ganito tayo mag-isip. Magiging effective yung Bible study namin, yung pag-evangelism ko. Even ako, magiging effective yung pag-preach ko ng word ng salita ng Diyos if ako ay hindi nagkakasala. Again, that is good. Maganda pakinggan yun. Pero, pangit yun. Kasi tayo ay nakadepende pa rin sa ating ginagawa. At hindi sa biyaya ng Diyos. Sa halip po na ganun tayo mag-isip, isipin mo na ang biyaya ng Diyos ang magbibigay tagumpay sa mga iyon. Tandaan nyo, biyaya lamang po ang lahat. At sa inyong paglilingkod, kung kayo may nakakagawa na mabuti, it is not you paying grace, but pagpapakita nun ng mas biyaya pa ng Diyos. Tandaan nyo po, natanggap natin ang kaligtasan kahit hindi tayo karapat-dapat. Kaya kung natanggap mo na iyon sa pamagitan ng pananampalataya, magpatuloy ka sa biyayang iyon. Na kahit may nagawa ka pa rin hindi dapat, na nagpapakita lang na hindi ka talaga karapat-dapat, ay may kapahingahan at may kaligtasan pa rin tayo. Bakit? Dahil ang biyaya ng Diyos sa pamagitan ng Panginoong Yesus ay sapat. At iyon ang ating pag-asa. Sa biyaya lamang, tayo po ay naligtas at kaloob lamang ito ng Diyos. Gift. It is a gift from God na natanggap natin sa pamagitan ng pananampalataya sa Panginoong Yesus lamang. Kaya po sa pagtatapos, ang tagpong ating pinag-aralan ay nagpakita sa atin ng mas malinaw na progress sa pagtupad ng tipan ng Diyos kay Abraham. At dito na ipakita din sa atin na ang tipang iyon ay parte lamang ng mas malaking pangako o tipan ng Diyos para sa kaligtasan. Kaya pinakita sa atin na ang Diyos po ang nagtatag at ang Diyos din ang nagsakatuparan ng pangakong pagliligtas na iyon. At kailanman ay walang kinalaman ang tao dito. Kaya nakita natin na ang kaligtasan ay tanging gawa at biyaya lamang ng Diyos. At pinaalaanan din tayo sa tagpong ito, natanggapin ang biyayang ito at magpatuloy dito. Huwag na huwag tayong magkakamali na bumaling sa ating mga sariling gawa. Kaya tandaan niyo po, biyaya po ang kaligtasan dahil kailanman na hindi tayo magiging karapat-dapat nito. At kailanman hindi natin ito makakamit sa pamagitan ng ating sariling gawa. Kaya po, ang hamon sa bawat isa, nakikita na ba natin ngayon na ang kaligtasan ay ipinangako, isinakatuparan, at libreng kaloob ng Diyos lamang? Nakikita nyo na po ba yan? Umaasa
na ba tayong tunay at lubos sa biyaya ng Diyos? O tinitingnan pa rin natin ang ating mga sariling gawa? Pero I would like to add, nawa makita nyo ang inyong pagkakasala. Dahil kapag nakita nyo ang inyong pagkakasala, when the Holy Spirit convicted you of your sin, dun lang at dun lang kayo tatakbo sa Panginoong Hesukristo. So my prayer for you always is that you see that you are a sinful man and you deserve to go to hell. And that you are hopeless. Kasi kung hindi nyo yun makikita, baliwala itong biyaya ng Diyos. You will never need this kapag hindi nyo nakikita ang inyong sarili na nagkasala sa banal na Panginoon. And when you see yourself as a sinful man and a sinful woman, go to Christ. Go to Christ. Tanggapin niyo po ang biyaya sa pamagitan ng pananampalataya. Ito po ang salita ng Diyos. Makinig ang may pandinig. Let us pray. Our Father in heaven, how we bless you and we thank you, O Lord, for your grace. Tunay, Panginoon, na ang nangyari at ibinigay mo na muli ng pagbibigay tibay na ang pangako mo kay Abraham ay isa sa katuparan mo sa pamagitan ni Sarah ay higit pa sa pagtutupad ng pangako ng pagbibigay ng anak. But ito ay may kinalaman sa pagliligtas mo at pagsasakatuparan ng iyong kaligtasan. And so patuloy ko pong pinagpapanalangin ng bawat isa sa amin ay maligtas. Ang bawat isa na nandito ngayon ay tunay na maunawaan ng higit na pangangailangan nila ng tagapagligtas. At nawa makita nila na tanging si Jesus lamang ang makakapagligtas sa kanila. Iligtas mo po kami, O Diyos. Iligtas mo kami. Ito aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Tayo ba magsitayo? At kunin po natin ang ating mga